nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. San man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Martes, 29 de Setyembre 2015. At gaya ng nakakagawian, patuloy nating makakaagapay ang magiting na Ginoo. Ay, hindi pala ang mutya. Ang mutya, bukod tanging mutya ng ating People's Television Channel 4, ang welcoming comeback ni Miss Ara Perez. Good morning, Ara. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, wow! Ang alang kakupas-kupas, patuloy na nagniningning ang kanyang mga ngiti, ang Pride of Baliwag, Bulacan, my co-anchor lady with a checkered and lipstick mystic smile, Miss Vibs, good morning! Good Tuesday morning ka, Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na paghahati ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivienne Gulo. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino. Naganyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Tuesday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan. Paghimay sa ilang mainit na usaping nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga. And of course, ang napapanahong usapin na bubuksan natin sa ating hapag ng talastasan sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At mga kaibigan, lahat po ng ating mga taga-subaybay sa Radyo ng Bayan, mapapakinggan nyo kami, Luzon at Mindanao, sa lahat po ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service Radyo ng Bayan nationwide at worldwide sa pamagitan naman ng audio streaming. Tama yan ka, Francis. Tayo rin po ay napapanood online sa www.ptv.ph at syempre po sa inyong telebisyon ng bayan at sa IBC Channel 30. At para po sa ating mga taga-subaybay na gustong sumali sa ating talakayan, mag-text lamang po kayo ng inyong mga komento, kuro-kuro at katanungan sa ating hotline number 0922-358-2679. Huwag lamang pong kalimutan, please, ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, hindi po mababasa ni Vibs ang mga mensaheng walang pangalan at address, and please keep it short and simple. Again, a beautiful Tuesday to our lady with a checkered dress. Wow, yes, talaga beautiful naman. Talaga. Hindi ko alam kung ikaw ay mukhang student o mukhang professor o mukhang steward o nako, nasa sayo na lahat ang talaga naman ako'y naguguluhan ng pag-iisip. But anyway, isang malungkot na balita ito at siguro dapat na maisiwalat na natin to sa ating mga household sapagkat may plano ang Maynilad, ang isang konsesyonaryo ng patubig, Maynilad Water Corporation, na i-extend yung water interruption sa halip na dating 9 o'clock in the evening, wala na, 4 o'clock in the following morning, resume na ang tubig. Ngayon, mukhang balag gawing 20 hours. Oh my gosh. Ang haba niya, 20 hours. Magkakaroon po. Ay, daily. Opo, yan po ay posibleng i-implement sa October 5th. Ito ka, Francis, kahit na wala namang pagbaba sa allocation ng Angat Dam sa ating mga water districts, pero ayon nga sa Maynilad, posible or they are studying the possibility na magkaroon po ng 20-hour water interruption
Wala po yan sa susunod na linggo, October 5th, at ang mga maaapektuhan. Ang Quezon City, North Caloocan, Valenzuela City, Commonwealth at Fairview. Yeah. Kaya ngayon pa lamang po ay mag-imbak-imbak na po tayo ng tubig. Pero siniguro naman ang Maynilad na magrarasyon daw sila ng tubig sa mga maaapektuhang area. Ang problema nito, si Elena, si Jeng, si Boy George, paano maliligo yan? Pupuntahan ka sa Baliwag, Bulacan, pwede ba yun, Vives? Kasi mas maikli yung biyahe ang Baliwag kaysa dun sa 20-hour 20 hours na, naku po, kawawa naman ito mga ire. Okay, samantala tuloy-tuloy na muna tayo, Vives, sa oras na 5 minuto, 25 segundo makalipas ang alas 6. Go! Yes, narito na po ang ating mga tampok na balita para sa araw na ito. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Pagkilala sa mga barangay na may natatanging ambag sa lipunan, pinangunahan ni Pangulong Aquino. Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas muling umangat matapos makuha ni Rojas ang ikalawang pwesto sa pinakahuling survey na isinagawa ng Pulse Asia. Presidential candidates Mar Rojas, Vice President Jejomar Binay kasama si Senador Bongbong Marcos humarap sa mga miyembro ng National Unity Party para ilatag ang kani-kanilang mga plataporma. Palasyo, tiniyak na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan upang mabababa ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin at presyo sa bansa. Siksik at mainit ang mga balita kaya tutok na kasabay na inyong almusal dito sa Radyo Vision Media ng Bayan. Maraming salamat, Francis at Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Gising na po tayo para matunghayan na ang mga balitang hatid ng Media ng Bayan. Pinangunahan ni Pangulong Aquino ang pagkilala sa mga barangay na may natatanging ambag sa lipunan. Dito ay ginawad ng Pangulo ang parangal na Lupong Tagapamayapa Incentive Awards at Hall of Fame Award. Layunin ng okasyon pa ang ugnayan ng barangay sa simbahan at komunidad para sa epektibong pagkilos sa pagpapanatili ng peace and order at pagbaka sa panganib dulot ng kalamidad at iba pang uri ng sakuna. Samantala, muling umangat ang rating ni Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas. Ito ay matapos makuha ni Rojas ang ikalawang pwesto sa pinakahuling survey na isinagawa ng Pulse Asia sunod kay Senadora Grace Poe. Ayon sa palasyo, pagpapatunay ito ng tiwalang ibinibigay ng publiko sa isinusulong na tuwid na daan ng administrasyon. Balitaan mo kami, Elena Luna. Nangunguna pa rin si Senadora Grace Poe sa survey ng Pulse Asia sa mga kandidatong Pangulo sa 2016 elections. Sa huling ulat ng Bayan Survey nitong September 8 to 14, nakakuha si Poe ng 26%. Sa pareho ding survey, naagaw ni dating DILG Secretary Mar Rojas mula kay Vice President Jejomar Binay ang pangalawang pwesto. 20% ang nakuha ni Rojas habang 19% naman si Binay. Humahabol naman sa dalawa si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na nakakuha ng 16%. Sa dalawang huling survey ng Pulse Asia, makikita ang pag-angat sa pwesto ni Rojas. Pang-apat si Rojas sa survey noong Hunyo. Pero sa magkasunod na survey ng Agosto at Setyembre, naging pangatlo at pangalawa ang pwesto ni Rojas. Sinabi ng Pulse Asia na nakatulong sa pag-angat ni Rojas sa survey ang ginawang pag-endorso ng Pangulo noong July 31. Ayon naman kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte, pinapatunayan ng survey na ito ang paniniwala ni Pangulong Aquino na isusulong ng mga Pilipino ang daang matuwid. Nakakuha niya ng pag-unawa at suporta mula sa publiko ang daang matuwid sa kabila ng pagsisikap ng mga tumututol dito. Dagdag ni Yusek Balte, patuloy ang pagtitiwala ng publiko sa Pangulo at ang survey na ito ay pagkilala na ang 2016 ay magiging referendum ng tuwid na daan. Ayon rin sa Deputy Presidential Spokesperson, ipinapakita ng Pulse Asia Survey ang parehong tiwala at suporta sa pagitan ng mga Pilipino at ng Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Sa ibang balita, humarap sa 500 miyembro ng National Unity Party sina Presidential candidates Mar Rojas at Vice President Jejomar Binay kasama si Senador Bongbong Marcos. Dito, inilatag ng tatlo ang kanilang magiging plataporma para sa kanilang pagtakbo sa 2016 national elections. Balitaan mo kami, Jade Miguel.
Hinarap ng mga posibleng kakandidato sa 2016 ang halos 500 miyembro ng National Unity Party o NUP upang ipresenta ang kanilang plataporma sa susunod na halalan. Ang NUP ang pangatlo sa pinakamalaking partido sa bansa. Unang nagbahagi si Vice Presidente Jejo Marbinay kung saan ikinwento nito ang kanyang naging buhay at karanasan sa pagiging matagal na opisyal ng lokal na gobyerno. So I was back as mayor from 2001 up to 2010. And that's why during the campaign in the vice presidency, I was telling the local government officials, ako yung naka-senior sa inyo lahat because I was an elected local executive for 6 terms. At bilang mayor, ang unang-una ko hong nakaharap ay yung kahirapan dinadanas ng taga Makati. Kasunod naman ni Binay na nagsalita si Senador Bongbong Marcos na bagamat hindi pa nagdedeklara kung ano ang tatakbuhin sa 2016 ay nagpahayag na ng pagiging bukas sa kahit anong mas mataas na posisyon. Sa kanyang talumpati, isa raw sa kanyang tututukan ay ang infrastructure development sa bansa. Find out very, very soon. Pero I do not want to preempt yung aming mga diskusyon sa mga iba't ibang grupo at lalo na sa aking sariling partido, the Nationalista Party. So we are still putting the finishing touches on our planned involvement in the 2016 election. Huli naman sa mga nagsalita ay ang na si Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas na nagbahagi ng kanyang pagnanais na ipagpatuloy ang mga magagandang programa ng daang matuwid ng Administrasyong Aquino. 1,490 municipalities. Lahat po ng syudad sa buong Pilipinas. 140 cities. Lahat po, pantay-pantay, nagkaroon ng BUB project na hindi tinanong ano ba ang tsaleko ng suot ng political leadership sa lugar ngayon. Hindi tinanong, nanalo ba o natalo si Mar o si Noynoy sa lugar na iyan. Hindi tinanong kung saan sila papani o pumapani o kumikilig sa darating na halalan. Pantay-pantay po ang pagtingin sa lahat ng bayan, pantay-pantay at may respeto ang pagtingin sa lahat ng partido at lahat ng sa ating buong bansa. Yan po tatak ng daang matuloy. Ayon naman kay NUP President Albert Garcia, ngayong narinig na ng kanilang mga miyembro ang mga plataporma ng mga kandidato, pag-uusapan na nila at uusisain kung sinong kandidato ang kanilang susuportahan sa susunod na halalan. Everybody presented their platform of government very well. I haven't had the chance to talk to our members para makita kung sino yung talagang who appealed the most to them. Resolutions that would be adopted would be the creation of a committee na maggagawa ng possible coalition with the different political parties and evaluate the different presidential votes. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Muling iginiit ni Partido Liberal Standard Bearer Mar Rojas na magiging matimbang ang opinyon ni Pangulong Aquino kung sakaling palarin siya sa 2016 presidential elections. Sa ginanap na pagtitipon ng National Unity Party, sinabi ni Rojas na mahalaga magiging opinyon ng Pangulo ukol sa iba't ibang usapin dahil sa mga karanasan nito bilang leader ng bansa. Samantala, sinabi pa ni Rojas na sa Miyerkules nakatakdang i-anunsyo ng Partido Liberal ang kanilang mga magiging pambato sa pagkasenador at kung sakali aniya, ipapakilala na rin ang kanyang magiging running mate sa eleksyon. Masasabi natin na ang Pangulo ay kung maaari lang at hindi ko pa ito na take up sa kanya pero doon sa Singapore, isang bansa na hinahangaan natin ay meron silang konsepto na minister-mentor. So si Pangulong Pinoy ay magsisilbing mentor natin dahil siya naman lang talaga ang may karanasan bilang Pangulo.
At bilang Pangulo, nakita niya yung kalawakan ng mga problema, yung komplikasyon, yung masyaselan at masasalimuot ng mga konsiderasyon sa lahat ng mga desisyon. So of course, gagamitin natin ang pananaw, ang opinyon, ang karanasan, ang kaalaman ni Pangulong Pinoy. At tulad ng nangyari dun sa Singapore na meron silang minister mentor, ay nakikita ko na isa yan sa mga gaganapin na role ng Pangulo sa sakali na pagpalarin tayo sa darating na halalan. Hindi naman dumalo si Senadora Grace Poe sa National Convention ng National Unity Party. Ayon sa Senadora, nakipagkita na siya sa mga leader ng NUP noong Setyembre 16. Dito, iniharap ni Poe ang kanyang mga plataforma sa pagtakbo sa 2016 national elections. Dumalo naman nga sa naturang pagtitipon sina Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas, Vice President Jejomar Binay at Senador Bongbong Marcos. Samantala, hindi pa nakakapagdesisyon ng NUP kung sino ang susuportahan nito sa darating na halalan. Yan na po muna ang aming mga nakalap na balita para sa sandaling ito. Balik na muna tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. Samantala mga kaibigan, ng oras natin base sa Philippine Standard Time, 15 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga. At narito na po ang mga mensahe mula sa ating mga taga-subaybay. Lagay ng panahon dito sa bayan ng Calayan Island, makulimlim at may kalat-kalat na pag-uulan po ang aming mararanasan dito sa norte. From Joe Robert Ariraw. Maraming salamat po Sir Joe sa inyong update. Good morning po Kuya Francis and Ate Vivs. Musta po kayo dyan? Sa Radyo Vision parati po kami nakikinig sa inyo. Ako po si Emily Arellano Peñalba ng Purok 7 Karatagan, Pioduran, Albay. Pakibati po ang pamilya kong sina Ate Lolet, mga anak po na sina Jennifer Nelson, Arlene, dyan sa Barangay Santa Elena, Calawag, Quezon, at sa kapatid kong si Rapel Arellano ng Atimonan, Quezon, at sa anak niyang si Jezebel Heramea Gelfred. At sa punto pong ito mga kaibigan, 16 na minuto makalipas ang 6:00 ng umaga, tunghayan po natin ang ating Provincial Roundup. Simulan po natin mula sa ating kasama sa Cagayan de Oro City. Nariyan po si Romy Kapinpuyan. Romy, magandang umaga. Konektado ka. Bayong muling pinili ng United States Agency for International Development or USAID para sa pagpapatupad ng malaking proyekto dito sa lungsod. Noong nakaraang linggo, isang delegasyon ng USAID sa pangunguna ni Chief of Party Lamar Cravens ang bubisita dito sa lungsod at inilahad kay Mayor Oscar Moreno ang proyektong Strengthening Urban Resilience for Growth with Equity or SURGE project. Isa itong flagship project na crucial component ng Cities Development Initiative project ng USAID. Nakapaloob nito ang urban planning, fiscal management, economic growth, environment, energy, disaster risk reduction, climate change, health at education. Bukod sa Cagayan de Oro, naging pilot city din ng SURGE project ang Iloilo, Batangas, Puerto Princesa, Tagbilaran at Zamboanga. Para sa Radyo Vision, Romy Kapinpuyan, Cagayan de Oro, Media ng Bayan. Maraming salamat, Romy Kapinpuyan. Puntahan naman natin ang ating Radyo ng Bayan na goo sa lalawigan ng La Union with Charity Free and Nessa. Charity na imbagabsat, konektado ka. Yes, naimbag bigat, kasado na ang lahat ng mga aktibidad para sa pagsasagawa ng ika-10 taon ng surfing break dito sa lalawigan ng La Union. Sa panayam, sinabi ni Adam Mordagang, Provincial Information and Tourism Officer, na ang surfing break ang isa sa pinakahihintay na tourism activity sa lalawigan. Ito ay gaganap din October 30, 31 at November 1 ng taong kasalukuyan. Kaugnay nito, puspusan na ang paghahanda ng pamahalaang panlalawigan sa pagkipagtulungan ng Union Hotel, Resorts and Restaurant Association, pamahalang lokal ng San Juan, PDRRT at La Union Surfing Club para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga turistang tutungo dito para makiisa at makisaya sa naturang aktibidad. Sinabi pa ni Dagang na malaki ang naitulong ng surfing break para sa pag-angat ng industriya ng turismo sa bayan ng San Juan at sa buong lalawigan. Kabilang dito ang pagtaas ng bilang ng mga accommodation establishments at restaurants na naging daan sa pagbubukas ng maraming trabaho para sa mga kababayan natin dito. 2 beses na rin itinanghal ang bilang Best Tourism Event sa ilalim ng Sports, Health and Wellness category ng Association of Tourism Officers of the Philippines o ATOP.
ng Department of Tourism. Para sa Radyo Vision, ito po si Charity Frianeza, La Union, Media ng Bayan. Thank you very much, Charity Frianeza. Pumunta naman tayo sa Cebu City. Nariyan ang ating kasamang si Annabelle Agrosas. Annabelle, maayong buntag. Konektado ka. Maayong buntag. Ang Cebu Provincial Board ay nababahala sa mungkahi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na dagdagan ng 2,500 taxi units ang lalawigan. Dahil dito, nagpasa ng isang resolusyon ang Honta Provincial na nananawagan sa Department of Transportation and Communications o DOTC na magsasagawa ng pag-aaral at public consultation tungkol sa nasabing mungkahi ng LTFRB. Ayon kay PB member R.D. Lipoy, ang may resolusyon na magpalala lamang sa sitwasyon ng trapiko sa Cebu ang karagdagang mga taxi units. Sa kasalukuyan, may 5,700 taxi units ang nag-ooperate sa Metro Cebu. Ang LTFRB-7 ay nakatakdang mag-endorso sa kahilingan ng ilang mga may-ari ng mga malls at hotels dito sa Cebu para sa karagdagang taxi unit upang matugunan umano ang kakulangan nito lalo na sa panahon ng peak hours at ang antisipasyon na tataas pa ang pangangailangan ng mga taxi unit sa panahon na magbubukas na ang SM Seaside City at Robinson's Galleria, Cebu. Si Cebu City Mayor Michael Rama ay nagpahayag na mas pabor siya sa bus sa ilalim ng Cebu Bus Rated Transit o ang High Quality Public Transport System kaysa karagdagang taxi unit. Sinusuportahan din ng Cebu Provincial Board ang Light and Monorail Transit sa lalawigan. Para sa Radyo Vision, Annabelle Agrosas, DYMR Cebu, ng Bayan. Daghang salamat, Annabelle Agrosas. 21 minutos, 21 segundos makalipas ang alas 6. Habol ko lang ito. Salam and good morning, Ka Francis and Ma'am Vivian. Ako po ay masugid ninyong tagapanood ng Radyo Vision. Greetings to my mother, Bolao Mangundato, at special mention to my friend, Miss Attorney Faisa M. Magundaya, Sukran and Wasalam. Muhammad Iqbal E. Magundadato, ng Municipality of Marantao, LDS. Maraming salamat po. Wasalam. Dito naman sa akin, good morning Ka Francis at Ate Vibs. Pakigising po ang kaibigan kong si Lair Nunez. May pasok po kasi yan, si Christian Clemencia po ito ng Bicol. Oy, gising-gising na po mga kaibigan. Hello, good morning, Radyo ng Bayan. Okay, kaayo ang signal nyo dito sa Ka Francis sa Cebu. Mahingi swertes, no? Mula kay Vina ng Cebu City. Alam nyo, mga listeners at followers at mga loto aficionados, kung alam lang namin ni Vibs, ang tatama sa loto, milyonaryo na kami kagad sana. Naku po, wag nyo mapagkamala na alam namin ang mga winning combination. Wala po, dahil yan ay sikretong pinangangasiwaan ng ating pamahalaan, pamunuan ng Channel 4 at ng PCSO at ng Department of Trade and Industry. Wala po kaming kinalaman. Si Benny nga, taya ng taya, hanggang sa ngayon, hindi pa rin manalo kahit na ambush hindi ba? Napakahirap. Tuwerte na lang talaga, magdasal tayo sa Senyor Nazareno, baka sakali. Okay, ganda umaga Ka Francis at Vivian. Pabati po ang avid listeners nyo na sina Loli Gaspar, Neri Pineda, Manny, Danny at Jerry Shelo na nagdaraos ng kanyang 46th na kaarawan. Happy birthday mula kay Fred Suarez ng Pasita Complex, San Pedro, Laguna. Uulan kaya o hindi? Malalaman natin ang sagot sa tanong mong yan, Ka mula sa ating kasama dyan sa Pag-asa DOST, si Jessie Basco. Jessie, good morning. Good morning rin, Vivian at Ka Francis, at good morning, Pilipinas. Narito na ang latest sa lagay ng panahon.
Tuluyan na ngang nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ito nga si Bagyong Jenny. At ayon nga sa Pag-asa, matapos maglandfall dito sa may bahagi ng Taiwan ay bahagyang humina ito nga si Bagyong Jenny. Ganun pa man, kahit nasa labas na yan ng ating boundary, patuloy niya rin hinahata ito nga southwest monsoon o yung hanging habagat na nakakaapekto dito po yan sa Luzon. So ibig sabihin, magdadala pa rin ito ng mga maihina hanggang sa katamtamang pag-ulan, partikular na dito po yan sa may Metro Manila. Kasama po ang Ilocos Region, ganun din ang Cagayan Valley at ang bahagi ng Cordillera hanggang dito yan sa may Central Luzon. Asahan na rin ang mga pag-ulan dito naman sa may bahagi ng Calabarzon, kasama po ang probinsya ng Mindoro hanggang dito yan sa may Palawan area. So dito po sa Luzon, dapat patuloy ang sa kondisyon ng panahon. At para naman dito po sa may Visayas hanggang dito sa Mindanao, asahan na po natin ang maaliwalas na panahon maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidal-pagkulong. At dahil pa rin po sa epekto ng hanging habagat na pinaiigting nito nga si Bagyong Jenny, nakataas pa rin po ngayon ang gale warning ng Pag-asa. Dito po yan sa may seaboards ng Northern Luzon. Ibig sabihin, magiging maalon hanggang sa napakaalon ang kondisyon ng karagatan dito po sa mga baybayin. Dito yan sa may Northern Luzon. At hindi po ito ligtas, lalo na sa may mga maliliit na sasakyang pandagat. At kaugnay po sa hanging habagat, ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Samuel Duran, ay magpapatuloy pa rin naman ang pag-iral nito ngayong Oktubre, pero inaasahan din po na ngayon ang termination period nito. Ibig sabihin, dito na po magpapalit yung hangin mula sa habagat, mapupunta na po yan sa northeast monsoon o hanging amihan. At bukod dito, narito naman yung mga weather systems na iiral pa para sa buwan ng Oktubre. Ito ang 2 hanggang 3 bagyo na posible pong pumasok sa ating area of responsibility considering na meron po tayong El Nino phenomenon. Kasama pa rin po ang pagkakaroon ng low pressure area at ang pag-iral rin ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ganun din po, no? Ito nga southwest monsoon. So kung mapapansin niyo po, itong mga weather system na ito ay nagdadala kadalasan ng maulap na kalangitan at maulan na panahon. Pwera na lamang dito po sa reach of high pressure area kung saan nakakaranas po tayo ng good weather condition kapag ito po ang prevailing weather system natin. At ganun din ang posibleng pag-iral na rin po ng northeast monsoon. So ibig sabihin, sa susunod na buwan, asahan na po natin ang unti-unting paglamig ng panahon. At iyan ang latest sa lagay ng panahon para sa Radyo Vision mula sa Pag-asa DUST. Ako po ang inyong weather body, Jessie Basco, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jessie Basco. Magandang umaga, gwapong Francis. Salamat. At magandang Vivian. Kamusta kayo dyan sa radyo? Araw-araw po kaming nakikinig sa inyo at nanonood. Michael Remacha ng Barangay Ipaw, Calbayog City. Thank you. Dito naman sa atin, good morning. Pakigreet naman si Abe ko. Mula po yan kay JT. At good morning po, ma'am at sir. Binabati ko po ang mahal ko sa buhay na si Geraldine Perez, taga Curuan, Zamboanga City. Greetings coming from Jigs. And good morning po. Nanonood po kami dito sa Bicol, Tinambak, Kamsur, pabati sa Dins family. Okay, 27 minutos na, 27 segundos. Makalipas ang 6 at sa puntong ito, Pips, para sa kapakanan ng ating mga motoristas, private and public utilities na nagyayaot pa rito na sa mga lansangan ng Metro Manila magmula pa kaninang madaling araw. Para sa ating traffic update with Metro Manila Base, Nico Velasquez. Nico, magandang morning. Konektado ka. Good morning po, Sir Francis. At ito po ang ating latest traffic situation ho dito sa may ating EDSA ho. Po natin pong tignan po ang ating baybay ng NEPA Qmart po natin. Sir, yung southbound po natin, sir, tuloy-tuloy naman siya. Ay mabagal po ang daloy ng trapiko. Pero yung northbound naman po natin, patuloy naman din po ang daloy ng trapiko. Maganda po ang daloy ng trapiko sa northbound natin. At baybay naman po natin ang ating EDSA Guadalupe. Sa ating southbound po, maganda rin po ang daloy ng trapiko. Wala po tayong magiging problema dyan. Ganoon din po ang ating northbound. At baybay naman po natin ng C5 Katipunan ho. Asahan po natin na sa may southbound ho natin magkakaroon tayo ng pagbigat dyan po sa may CP Garcia hanggang Rosa Albero. After naman po niyan, dyan po sa may area naman po ng Libis, katamtaman ho ng daloy ng trapiko ang ating mararanasan. After naman po niyan, tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko patungong southbound. At
Para naman po sa ating motorista na magbabaybay sa ating northbound, asahan po natin na magkakaroon lang tayo ng pagbagal niya sa may Aurora Katipunan hanggang Ateneo na po yan. Moderate to heavy po ang mararanasan po natin dyan. At para naman po sa mga motorista natin na magbabaybay sa ating Green Meadows, so sa may maluwag po ang dali ng trapiko dyan, northbound and southbound. At paalala po sa ating motorista po, ang coding po natin ngayon ay mga plaka nagtatapos sa 3 and 4. At yan po ang ating latest traffic situation ho. Mula pa rin po dito sa MMDA Metro Base. Ito po si Nico A. Velasquez. Maraming salamat po. Thank you very much, Nico Velasquez ng Metro Base ng MMDA. Para sa ating traffic update na gatid sa ating orasan, 29 minutos, 29 segundos na makalipas ang alas 6. Bebs, magkano ang palit ng piso? Ay, bahagyang tumaas na naman po ang palitan ng dolyar kontra piso at yan po ay nasa 46 pesos and 90 centavos. Yen ay 0.39 centavos. UK pound 71 pesos and 31 centavos. Canadian dollar 35 pesos and 21 centavos. Australian dollar 32 pesos and 93 centavos. Real 12 pesos and 51 centavos. Dinar 124 pesos and 34 at Euro 52 pesos and 58 centavos. Ang palitan pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maraming salamat po. Magbabalik ang Radyo Vision. Makalipas lang ang ilang paalala mula pa rin sa inyong himpilan. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ikalawang bahagdan ng ating Tuesday edition, Bebs. At una sa lahat, ako'y saludo, ako'y tuwan-tuwa, naglululundag sa kasiyahan at kagalakan sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon sa larangan at sa daigdig ng palakasan, partikular, basketball pala. Okay. Nanalo tayo versus Iran. Ako po ang Gilas Pilipinas. Okay. Oo, talaga namang it makes us proud, kasi itong ating koponan, ang Gilas Pilipinas, ay nanalo kontra Iran. Dati-dati, nilalampaso tayo niyan. Pinagtatawanan ng ating koponan. Pero ngayon, talo sila. Oo, sa kauna-unahang pagkakataon simula nung 2007, nung Jones Cup, nilampaso natin ang Iran. At sa score, na 87-73. Ang laki ng lamang, Tambak. Tambak. Tambak yan. Congratulations sa ating mga manlalaro at good luck sa quarterly finals. Ayan. At sana makopo natin talaga yung ginto. Alam mo ba bakit nila natalo? Bakit? Pinaspasan ang laro. Baka hindi nila mapanood. Yung ang Radyo Vision. Ang Radyo Vision. Kaya pinaspasan na nila para ihandog ang panalong yan sa nalalapit na anibersaryo ng Radyo Vision. Yeah. Diba? Okay. 33 minutos na 33 segundos makalipas ang alas 6. Bebs, meron pa tayong ilang mga paunawa. Alam mo yung meron tayong paunawa pa dyan sa ating mga mensahe. Yung mga nagagalak na patuloy na sumusubaybay sa atin. Ay, nako, Bebs. Ay, batiin natin sila. Hello po, happy listening po sa ating mga taga-subaybay sa radyo na nagbibiyahe mula Caloocan papuntang North Avenue. Hello po sa inyo at happy listening. Okay, Ano yan, retired na policeman and soldiers. Ayan, yung mga sideline nila. Nabiro mo yan. Basta't lang, yan ang maganda, yan ang ikinatutuwa natin. Nagsa-sideline ng malinis, hindi yung kotong dito, kotong doon, kotongero, kotongera. Sus Mariosep, mamuhay kayo ng maganda. Okay, samantala, tuloy-tuloy tayo, Bebs. Balikan natin. Sa oras sa 34 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, balikan po natin ang ating kasamang si Ara Perez para sa karagdagan. Maraming salamat, Francis at Vivian.
Nanguna sina Senador Tito Soto, Senador Bongbong Marcos at dating Senador at Rehabilitation Czar Panfilo Lacson sa pagka-senador para sa 2016 national elections. Ito ay batay sa ulat ng Bayan Survey na isinagawa ng Pulse Asia mula Setyembre 8 hanggang 14 sa 2,400 respondents. Nanguna si Soto na may 63.6%. Pumangalawa naman si Lacson na mayroong 59.3% at sinundan ni Marcos na nakakuha ng 54.9%. Sumunod naman dito si Senate President Franklin Drilon na may 48.2% at si resigned Food Security Czar Kiko Pangilinan na may 46.6%. Pasok din sa top picks sina Senador Ralph Recto, dating Senador Juan Miguel Zubiri at pambansang kamao Manny Pacquiao. Matatandaang nanguna din sina Lacson at Soto sa survey ng top senatorial picks sa social weather station. Tiniyak ng palasyo ang patuloy na pagmamahalaan upang mapababa pa ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa. Inihayag ito ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma matapos lumabas sa survey ng Pulse Asia na ang usapin ng inflation at dagdag na sahod ang dapat na unang aksyonan ng Administrasyong Aquino. Ayon kay Coloma, nasa 1.2% ang inflation ng bansa. Ito na ang pinakamababang inflation ng bansa sa loob ng 2 dekada. Kasabay nito, binalikan ng Malacanang ang resulta ng third quarter survey ng social weather stations, kung saan naitala na 64% ng mga Pilipino ang kontento sa ginagawa ni Pangulong Aquino. Batay rin sa naturang survey, 22% lamang ng mga Pilipino ang nagpahayag ng hindi pagsang-ayon sa pamumuno ng Pangulo. Sinabi ng kalihim na sa kabila ng isyong ito, lumalabas pa rin na 2 sa 3 Pilipino ay natutuwa sa pamumuno ng Pangulo. Bagamat hindi tatama sa kalupaan, patuloy pa rin pinag-iingat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang publiko sa epekto ng pinagsamang lakas yung Jenny at Habagat. Batay sa tala ng NDRRMC, 2 mangingisda pa rin ang patuloy na pinaghahanap sa Zamboanga del Sur matapos pumalaot sa gitna ng masamang panahon. Umabot naman sa mahigit 1,800 residente o katumbas ng mahigit 370 pamilya ang lumikas sa Negros Occidental dahil sa malakas na pag-ulan na nararanasan sa lugar. Samantala, 6 na sasakyang pandagat at 3 motorbangka naman ang stranded sa mga pantalan sa Tagbilaran at Cebu, dulot pa rin ng sama ng panahon. Sa ibang balita, nagsimula na ang PNP Highway Patrol Group sa panghuhuli ng mga tricycle at pedicab na dumadaan sa EDSA. Ayon kay HPG Director Police Chief Superintendent Arnold Gunakaw, ang mga tricycle at pedicab na mahuhuling namamasada sa EDSA ay papatawan ng multang aabot sa 1,600 pesos. Ngunit paglilinaw ng HPG, tanging paninikat lamang ang kanilang gagawin dahil ang Land Transportation Office ang mangunguna sa paniningil. Una nang ipinaalala ni Gunakaw na bawal ang pagdaan ng mga pedicab sa EDSA dahil isa ito sa mga nagiging sanhi ng pagbagal ng trapiko sa naturang lansangan. Samantala, muling isinara sa mga motorista ang Ayala Bridge sa Maynila para sa karagdagang pagsasaayos. Kasunod nito, ininspeksyon ng MMDA, DPWH at ng kontraktor ang lagay ng naturang tulay. Balitaan mo kami, Joseph Parafina. Mistulang sinermona ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang kontraktor na gumagawa ng Ayala Bridge dahil sa walang abisong pagsasara nito at di pinadaanan sa publiko ng mga sasakyan na kung saan may nagdulot ng matinding trapiko sa lungsod ng Maynila. I think they better explain. When is the APEC deadline? Why was the bridge closed yesterday without coordination? That's one of the questions. Humingi ng pamanhin ng kontraktor sa publiko at sa pamahalaan sa walang koordinasyon nilang pagkilos. May gagawin lang daw silang importante tulad ng paglalagay ng animoy mga shock absorber na magiging pampatibay ng tulayan naman lintulan dumaan. We received the dampers last Saturday on site. Show it to you. You will be able to take pictures. Also the post-tension. We have 2 major activities: installation of dampers and post-tensioning works. These are activities that we need to expedite. Ayon naman sa DPWH, mas magandang magawa na ito sa lalong madaling panahon. Nangako naman ng DPWH na mabubuksan sa publiko ang tulay 1 linggo mula ngayon, lalong-lalo na bago mag-APEC. Yung sa weekend naman, ay schedule pa namin na regarding doon sa weekend na yun. Sarado ulit.
Pag-uusapan O pag-uusapan pa. Pag-uusapan namin, sir. Pinabula na ng gumagawa ng tulay ang malaking crack o bitak sa ilalim nito kung kaya't bigla ng ginawang pagsasara. Wala pong gano'n nangyari na bitak. Masyado lang po siguro na-exad yung ano. Ang pagkakamali po talaga namin is yung coordination. Hindi namin na-coordinate kasi yung aming timetable, inahabol talaga namin for EPIC. Ang tulay na Ayala Bridge ay tinayo pa noong 1940 at ito ang kauna-unahang pagre-repair nito. Subalit dahil sa kawalang koordinasyong pagkilos ng kontratista, turista at mamamayan ang naabala. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parapina. Yan na po mga balitang aming nakalap ngayong Martes ng umaga. Sana ay nabigyan namin kayo ng magandang simula. Ako po si Ara Perez. Balik na sa inyo, Francis at Vivian. Maraming salamat, Ara Perez. 40 minutos, 40 segundos makalipas ang alas 6 at Vibs. Narito na ang ating panauhin at napapanahon itong ating pakikipagtalastasan sa kanya. Ipakilala mo na. Kapiling po natin ngayong umaga mga kaibigan ang representative ng National Anti-Poverty Commission, Fisher Folk Sectoral Council, si Ginoong Pablo Rosales. Magandang umaga po sa inyo, Kapabs. Magandang umaga po sa lahat sa inyong dalawa at sa ating mga tagapanood at tagapanood. Well, salamat at nagkaroon ka ng pagkakataon na maihayag ninyo ang posisyon ng ating mga ikangay nasa sektor ng pangisdaan kaugnay nitong sinasabi nating fisheries code, no? Yung ibang kahanay ninyo mukhang tumutol, merong hindi pagsangayon, merong mga mixed reaction. So, sa posisyon ninyo na Fisher Folk sector ng NAPSI, ano ang inyong damdam dito? Sa amin hong mga munisipal na mangingisda, kasi ang ating pangisdaan ay nahati sa municipal, commercial at saka sa aquaculture. No? Ang kami sa municipal na mangingisda, sa usaping ito ay medyo makabubuti sa amin ang pagkakaroon ng amendment doon sa Republic Act 8550 dahil ito ay pinalakas sa anyo ng pagtataas ng penalty sa lahat ng lumalabag sa batas sa larangan ng pangingisda sa municipal water. Ito ho yung mga commercial fishing vessels na ang timbang nila ay 3 gross tons above. Sila po ay ibig sabihin itong amendment po na to ay pagpapatibay ng pananaw na kailangang i-rehabilitate, i-konserba ang ating pangisdaan dahil 10 po sa 13 Bay and Gulf ay idiniklara pong overexploited na o overfishing. Okay. At talagang kinakailangan higpitan at taasan ang parusa diyan sa mga lalabag sa fisheries code sapagkat paano natin bibigyan ng proteksyon ng maliliit nating mga mangingisda kung lalapastanganin itong mga malalaking ito na mga commercial, lalo na yung mga commercial, hindi ba? Kawawa naman yung ating mga day-to-day umaasa sa pangisdaan lamang na maliliit, Kapabs. Lalo na ho ngayon, lumalaki ang bilang ng mangingisda ayon ho sa datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, umaabot na sa 1.5 million ang municipal na mga mangingisda na umaasa sa ating pang-munisipyong katubigan. Ay kung saan itong mga mangingisdang ito ay nakatira doon sa sinasabing 10 sa 13 Bay and Gulf na overexploited. Ang katayuan ng pangisdaan ay nagre-replika po sa kanilang kabuhayan. Well, para sa kaalaman nitong ating mga kababayan, itong fisheries code na to, hindi po ba, Kapabs, iniligtas tayo sa EU ban on fishing. Kasi sa ngayon, mayroon tayong yellow card kasi dahil nga dun sa nasabi ni Kapabs, exploited masyado itong ating fishing grounds. Kaya in-implement itong law na to. Pero doon sa law, nakasaad, Kapablo, na bawal mangisda yung mga commercial fishermen within the 15 kilometers mula po sa shoreline. Were you consulted po about this? Yung inyo pong grupo? Tama po. Ito hong pag-aamyenda ng Republic Act 8550 na ngayon ay Republic Act 10654, no? Itinulak po talaga ito nung pag-i-issue sa atin ng European Commission ng Yellow Card. Ibig sabihin lang, ito ay warning, dapat sumunod ang ating bansa sa usapin ng IUUF, yung Illegal, Unreported, Unregulated Fishing. Ito po ay tinulak na higpitan ang paggamit ng ating pangisdaan, lalong-lalo na ho doon sa mga illegal at mapanirang paraan ng pangisda.
Pangunahin ay ang pagbabawal po doon sa itinakdang 15 km real water. Bawal po sila itong 3 gross tons above hanggang 1,000 gross tonnage, more than pa, ay bawal po mangisda sa bay ayon po sa batas. At pwede lamang po silang mangisda sa binigay na espasyo sa kanila sa 15 kilometers, yung 10.1 kilometers doon sa mga golf at iba pang fishing ground maliban sa bay. Ano po, Kapabs, ang naging reaksyon naman nung mga hindi sumasangayon dito sa amendang ito sa Fisheries Code? Siyempre ho, yung sumasang-ayon ay natutuwa dahil pero habang panahon napagsasamantalahan nila. Paano ngayon ang relasyon ninyo na kapwa mangingisda? Sa commercial fishing po, yung siyempre medyo masama ang kanilang loob at ang sinasabi nitong, lalo na ho yung nasa hanay ng small and medium. Kasi ho, napakalayo ho ng range ng mga tonnage Halimbawa ho, yung small ay talagang nangingisda sila dito sa loob ng municipal water. Una, kung sila ay malilit ang kanilang bangka, 3 gross tons above, hindi ubra sa laot. Ang nila, hindi sila nakonsulta dito. Ang sinasabi nila ay hindi man lang kami naging bahagi o kinonsulta bago pa amyendahan at bago pa isabatas itong batas na to, na ang tingin nila ay malaking kawalan para sa kanila. Pero hindi ba nagkaroon man lang ng pakikilahok ang local government units dito sa aspetong ito para maproteksyonan ang interest ng mga small fisher folks natin within any municipalities, cities or syudad or sa manlalawigan? Ang alam ko po, kasi ito ay ang sponsor ho ng batas na to ay sa Senado si Cynthia Villar. Siya kasi ang chairman ng Food and Agriculture. Ang alam ko din po ay alam ng mga LGU itong pagkasabatas o amendment ng Fisheries Code. At kasama po namin mismo ang commercial fishing vessels sa pagbubuo ng IRR nito mula sa sabihin, ang inaakala po namin ay kinakatawan ng lahat ng aming kasama, aming kasamang mga commercial sa pagbubuo ng IRR, ang buong commercial sector. Ang problema ho, habang nagkakaroon kami ng drafting ng IRR, ay may nagrarally sa labas at mga kasamang yung mga commercial yon na nasa pagitan ng small at saka medium. Habang kami sa taas magkakasama, municipal, kami mga taga-munisipyo, municipal fishing ground, at yung mga commercial sector, nandun kami na sa taas nagagawa kami ng IRR habang niraralihan po kami nitong mga nagsasabing hindi man lang sila nakonsulta. So hati po pala ang posisyon ng ating mga mangingisda. Hindi lahat ay against dito sa Fisheries Code and hindi lahat ay in favor. Ano po ba ang kanilang mungkahi? Meron po bang middle ground, for example, na papayag po sila? Kasi sa ngayon po, we are torn between protecting itong ating fishing grounds at itong kita nitong ating mga mangingisda. Okay. Kami ay hindi gusto na may masaktan sa hanay ng mga mangingisda. Pero hindi rin naman namin gustong tuluyang mawasak ang ating pangisdaan na pinagmumula ng aming kabuhayan, ng ating kabuhayan at pagkain ng mamamayan. Siyempre, mapalad nga kami dahil kami ay tagapagpakain ng ating sambayanan. Ayaw naming bitawan ang responsibilidad na to. Wala ito sa amin kapag nasira ang ating karapatan. Kapabs, gaano karami, roughly, ang maliliit na mangingisda na pabor at gaano karami naman ang hindi pumapabor? Tingin ko po ang ratio natin. Basta yung mangingisdang munisipyo na gumagamit ng tinatawag na passive gear, tiyak ko payag sila at pabor sila dito. Pero yung mga kasama naming mas mahirap pang mangingisda na nakasakay sa mga commercial fishing vessels, kasi ang may-ari niyan hindi naman sumasama sa laot. Yung mga nakasakay dito, umi-empleyo lang yan. Parang nakikiparte. Hindi mo sila mga empleyado. Nakikiparte sila dahil hindi naman ho sila swelduhan. Kung gaano karami ang huli, paghati-hatian nila matapos ng produksyon o ng may-ari at saka yung iba pang Yung matira, hati-hati sila. Okay. Kaya lang sila ho ay
parte sila ng pagyaman ng mayayaman. Pero hindi naman sila umuunlad dahil nga kakapraso ang kanilang kaparte. Lalo na ho ngayon na kaunti na lang ang ating likas na yaman, na sila din ay dumadaing dahil wala na silang mahuli. Wow. At sunod-sunod itong nangyayaring protesta nila na sa pamamagitan ng fishing holiday. Ano po sa tingin niyo yung epekto nito sa ating industriya at sa ating mga kababayan? Tingin po namin halimbawa mayroon ho siyang epekto sa isang panahon na itinatakda nila ito dahil lalo na ho ang nabotas na andyan ang mga peace port natin, 1, 2, 3 na peace port. Kapag ito ay pinigil nila ay makaka-epekto sa pamilihan. Pero hindi ho panghabang panahon. Kasi tingin nga namin, sinasabi nga po nila ay malaki ang kawalan ng kanilang malaki ang kawalan sa produksyon at sa food security kapag sila ay napatigil. Ang sa amin naman ng paninigan, kapag huminto na ho yung sobrang dadami yan at yung mga maliliit na mga isda, dadami rin ang huli, makakapag-ambag ito doon sa ating palengke para sa pagkain ng bayan. Oo, kasi kapag hindi tayo nag-fish holiday, ultimong maliliit na similya, mahuhuli pa natin yan. Yung mga buntis, mahuhuli yan. Wala na, hindi na magpo-propagate yan. Right. Okay, so Kapaps, bigyan mo kami ng mga development sa mga susunod na araw. Kung libre ka, pasyalan mo Radyo Vision. Okay po. Salamat sa iyong pagpunta. Maraming salamat. Okay, Babs! Maraming salamat. Nakapanayan po natin mga kaibigan ang representative ng National Anti-Poverty Commission Fisher Folk Sectoral Council si Ginoong Pablo Rosales. Maraming salamat. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ikalawang sigwada ng ating provincial roundup. Puntahan natin ang radyo ng Bayan Baguio, Lungsod ng Pino. Andre Amadeo, Andre na imbagabigat kakabsat, konektado ka. May bigat Francis and Vivian, malapit nang matapos ang isinasagawang feasibility study ng City Development Initiative Asia para sa wastewater management and treatment ng Baguio. Sa pinakahuling presentasyon ng grupo, inahayag ng mga consultants na kanila nang naipresenta ang pre-feasibility study na ginawa para sa syudad na nakatuon sa wastong hakbangin na isa sa katuparan upang mapalawak at ma-rehabilitate ang sewerage treatment plant o STP ng lungsod. Batay sa pag-aaral, inirekomenda nito ang pagsasaprioridad ng konstruksyon ng isang waste treatment facility, partikular na para sa pinangangasiwa ng syudad na abattoir at wet market. Ineg naman ng mga informal settlers ang kanilang pagsang-ayon na makakonekta sa sewer lines ng syudad at magbayad ng kaukulang fee para sa naturang serbisyo. Kabilang din dito ang mga households na hindi pa nasisilbihan ng STP dahil sa tinurang hilly terrain sa kanilang mga kinalalagyan. Ang naturang feasibility study ay inaasang matatapos sa buwan ng Disyembre upang maibsan ang tuwirang paglala sa kondisyon ng STP na nitatag noong 1986 sa pamamagitan ng grant ng Japan International Cooperation Agency. Para sa Radyo Vision, ito po si Andre Amadeo ng Baguio City, Media ng Bayan. Thank you very much, Andre Amadeo. Pumunta naman tayo ng Ilocos Sur. Nariyan ang ating kasamang si Omar Aquino. Omar, na ibagabigat, konektado ka. Maraming salamat. Na ibang bigat, pansamantalang itinigil muna ang lahat ng transaksyon at iba pang serbisyo ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Kawayan, lalawigan ng Ilocos Sur. Ito ay makalipas na idaos ang Family Day para sa mga local officials at municipal employees. Sinabi ni Mayor Jermelina Sison Goulart, time out muna ang iba't ibang sangay ng municipal government upang bigyan ng pagkakatanong lahat para makibahagi. Ito ay upang mapanatili ang magandang ugnayan at maayos na working relationship sa pagitan ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Tampok ng pagtitipon ay ang team building, pagsasagawa ng parlor games at bonding moments kabilang ang simpleng salo-salo. Ayon kay Mayor Goulart, ito rin ay isang pasasalamat sa mga empleyado dahil sa pagkakahirang ng bayan para good local governance mula DILG. Ang Family Day ay idinaos sa pamosong tourist spot ng bayan, ang Chocoser Point. Samantala, napagalaman kay Vice Mayor Pedro Belardino na kanselado rin ang session ng Municipal Council. Sa kabila nito, sinabi niya na maaari silang magsagawa ng special session kung may mahalagang bagay na dapat silang pag-usapan o talakayin. Para sa Radio Vision, Omar Anthony Aquino, Radio ng Bayan Ilocos Sur, Media ng Bayan. Maraming salamat, Omar Aquino.
Okay, 54 minutos na 34 segundos. Makalipas ang alas 6, magandang umaga po. Masaya na naman po ako dahil nakita ko na naman po si Miss Ara Perez. Wow. Ako po si Attorney Vargas mula po sa Bigan, Ilocos Sur. Wow, Ara, congratulations. Ikaw ba, Bes, nakarating ka na ng Bigan? Hindi pa nga eh. Hindi ka sumama kay Ara nung nagpasyal? Oo, kasi hindi ako pwedeng mawala dito. Nako na mismo ang pinakamasarap na longganisang Bigan. Vegan. Okay. Bets! Okay, magandang umaga po. Nanonood po kami dito sa Bicol, Tinambak, Camsur. Pabati po sa Dins family. At good morning po, ma'am at sir. Binabati ko po ang mahal ko sa buhay na si Geraldine Perez, taga Curuan, Zamboanga City. Greetings coming from Jakes. Good day, Ka Francis. Greet ko lang si Kapitan Alan Mercadal ng Happy Fiesta sa Barangay San Francisco, Sulat, Eastern Samar ngayon from Paddy Ogie. Good morning po. Pabati po ang tropa ko na nagbabiyahe sa Maynila galing Davao City. Oy. Good morning po, Radyo Vision. Paborito ko kayo dito sa Odyongan, Romblon. Wow, maraming salamat po. More power and keep up the good work. Mabuhay Mar Rojas, si Mr. Rex Falaria po ito. At happy fiesta ha sa Gandara, Samar. And happy listening to all staff and crew of Vilma's Kitchen. Mula po yan kay Junjun Kalong ng Calbayog City. Okay, maraming salamat po sa patuloy na nagtataguyod. At patuloy na nakikinig, nanonood sa ating Radio Vision mula Monday hanggang okay. At sa puntong ito, yes, dito na po mga kaibigan, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari niyo po kaming panoorin online sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivienne Gulia. Okay, habol ko lang. Salam, sir, madam. Kami po ay palagi nakikinig sa palatuntunan nyo. Pakibati lang po ang pamilya. Pakibati po si Hamilia Buat at ang kanyang anak na si LJ. Si LJ. Greetings from Sol Buat ng Davao del Sur. At ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino sa ngalan ng Radio Vision Family. Nag-iwan na isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a nice Tuesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.